Well, good morning, class. And before we proceed with our discussion for today, allow me to read a passage in the book of Scripture found at Amos chapter 5, verse 4. And it says here, Seek me, seek me, and seek me that you may live. Okay. So bakit sinabi rito ng manunulat na ang sabi ng Panginoon, hanapin mo ako upang ikaw ay mabuhay. Okay. Kung tutuusin natin, lahat naman ng bagay ay galing sa Diyos. Tama po ba yon? Pero hindi lahat ay naghahanap sa Diyos. Yan yung isang katotohanan na dapat nating tanggapin. Kaya rito, ang sabi rito sa atin ay hanapin natin ang Panginoon upang tayo mabuhay. Ang ibig sabihin lamang noon ay hanapin natin ang pinagmulan ng ating buhay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. And it's not enough that we know about God. We have to find God, just like David, no, yung kanyang sinasabi na parang katulad ng usa na nauuhaw, no, nauuhaw sa presensya ng Panginoon. May that be also a desire of our hearts na hanapin natin, alamin natin ang anuman ang kalooban ng Panginoon, maranasan natin yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. And then, tulad ng sinasabi ng Bible, sabi ng salita ng Panginoon, if we seek God with all our hearts, we will find Him. No, kung hanapin natin siya sa ating puso, ay mararanasan natin ang ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito na muli po ay nakapaniig namin kayo sa inyong sa pamamagitan ng inyong salita. Lord, salamat at ikaw po ang aming pong buhay. At sa iyo lamang po kami makakaasa, Panginoon, ng iyo pong gabay, ng iyo pong tulong, Panginoon. Lalo't higit, Ama, sa mga naghanda, sa mga kasamahan namin para sa darating po na DOH Massage Licensure Examinations. We pray, Father God, that you be with us, give us your wisdom, give us your knowledge, O Lord, that na maging paghanda na ito, Panginoon, ay tunay nga po na maging kagamit-gamit para sa darating po na examination sa DOH. Salamat po na marami, Panginoon. We pray for those who are not yet with us. We pray for those who are in need in our midst, O God. Lord, may you be the one to extend your hand, O God. May you be the one to extend your provisions, O Lord, sa mga nangangailangan. Maraming maraming salamat. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bilang pagpapatuloy tulad ng naging discussion natin kamakailan, tayo po ay nagkaroon po ng pag-uusap patungkol sa lymphatic system, no? Magkaroon lang tayo ng maikling baliktanaw regarding po sa ating pong napag-usapan on the lymphatic system. Ano nga ba ang lymphatic system at ano ang nagagawa nito sa ating katawan, no, bilang sa katawan ng tao. And ayun, katulad nung nababanggit po natin, ang lymphatic system ay parang kahit tulad yan sa sa circulatory system, na kung saan ay ang ating circulatory system ay siya yung naging responsible sa pagpapakilos ng mahalagang dugo na kinakailangan po ng ating katawan, no? It has to circulate throughout the body. And habang umiikot po yan, dala-dala niya yung mahalagang nutrients, mahalagang oxygen, and other minerals na kailangan ng ating selula, ng ating katawan. And then at the same time, in the process, umiikot-ikot po yan hanggang sa pagka napuno na, nawala na po yung oxygen, no? Kasi po ito ay nasagap na po doon sa selula, sa level ng selula, siya ay kapag karakab bumabalik sa puso. But this time, ang dala niya na ngayon ay carbon dioxide. Ito na yung waste products na kinakailangang ma-expel, matanggal sa katawan ng tao. So yan po ang yun po ang kabuuan ng ating circulatory system. Now, katulad nung nababanggit po natin na habang umiikot yung ating yung dugo natin sa ating blood vessel, um,
may mga instances na nagkakaroon ng latak, no? Yung pag sinabi nating latak, mayroong tagas, no, mula dun sa ating mga blood vessels. At yung mga tagas na ito yung water, mga likido ito na sila po ay mostly mga WBC, no? White blood cells. At yung white blood cells na yan ay umiikot din sa ating katawan, no? Umiikot din siya. Ngayon, ang ginagawa po ng ating white blood cells, naghahanap po siya ng mga potential na kalaban ng katawan natin na mga micro o microorganisms. Ano po yung gagawin po niya? Ang gagawin po niya, pupuksain niya po yung mga microorganisms na yan. Kaya nga po, yan po ang main activity o ang gawain po ng ating lymphatic system. Now, in this illustration, no, nakikita natin ngayon, oh, tumalon siya. So makikita natin, meron siyang mga nodes, no? Dali. Okay, dali ha. Dito sa illustration natin, okay, may mga makikita tayong butlig-butlig, no? These are the nodes. Yan. Yung mga nodes na yan, nakascatter yan sa buong katawan natin. Ngayon, para tong ano kumbaga sa military, para itong mga military outposts, no? Nandyan po nakaantabay yung mga kasundaluhan, no? Nandyan po yung mga anti, ano, anti, antibodies natin, no? Mga po yan. Sila po yung nagmamasid. Okay? And then, whenever there's going to be, like for example, katulad ng ginagawa nating illustration, may nagkaroon tayo ng sugat sa ating kamay, nagkakaroon tayo ng kulani sa kilikili. Okay? Yung kulani na yan, yung reaction na yan, no? Yung reaction na po yan kasi yan nagpapadala na po agad ng mga antibodies para ma-contain yung mga mikrobyo na yan na potential na magkakaroon ng disease sa ating katawan. Okay? So yun po yung pinaka-ano niya, pinaka main function po ng ating lymphatic system. Ito ay ang main player po natin with regards to the immune system ng ating katawan. Okay? So napag-usapan po natin kahapon patungkol doon po sa yung ating tonsils, no, sa ating bibig, no, nandito po 'yan. Whatever it is na kinakain natin, no, pag tayo kumakain, nandyan po nakaantabay po yung ating mga tonsils at sinasala niya kung may mga pumapasok na mga mikrobyo. Okay? And then down the line, makikita natin yung iba't ibang bahagi dito ng ating lymphatic system. You have here the thymus. Ayan. Yung thymus naman natin po yan. Yan po ang pinaka-main production site ng ating pong white blood cell. And then mayroon po tayong spleen. Yan, yung spleen naman po natin, yan naman po ang para siyang para siyang para siyang basurero, no? Siya yung nagagather ng mga waste products, no, mga worn out cells, no, ginagather din po ng ating pong na ating spleen. At yung liver naman po natin, yan tumutulong din po pagsasala, no, sa ating katawan ng mga sa dugo natin ng mga materials na mga potential na magkakaroon ng ng damage sa ating mga selula. Kaya yan po sinasala po ng ating liver. And then, yung bone marrow nandito, makikita natin sa ating sa ating leeg, sa ating hita, if this is femur, makikita natin dito ngayon sa bone marrow, production site din po yan, hindi lang po ng white blood cell, kundi production site din po yan ng red blood cell, ng mga platelets na kinakailangan ng ating katawan. No? So, malaking tulong din po yan dito po sa ating lymphatic system. Ayan, nabanggit natin yung lymph nodes. And then yung vessels, yung lymph vessels na yan, yan yung daluyan. Yung daluyan po yan ng mga lymph, no? Kung mayroong area na kinakailangan ng support ng ating pong ng katawan po natin when it comes to invasion from harmful microorganisms, diyan po siya dumadaloy, no? Dito po sa ating lymph na vessels. Okay? So yung pakatandaan lang po natin pagka narinig po natin o na natin yung na-encounter natin yung salitang lymphatic system o yung lymph na yan, yun po ay may kinalaman sa ating immune system. Okay, tuloy po tayo.
Ayan, maiksi lang po, no? Balik tanaw po natin. Ito naman po ay nasa respiratory system tayo. Yung respiratory system naman natin ay ito naman po yung sistema ng paghinga. Okay, so we have here the major parts ng ating respiratory system. Yung ating pong ilong, the nose, where the air comes in, it goes down to the trachea, and then down here sa ating baga, no? To the bronchial tree or the bronchi. And then, ayan, no, nagkakaroon po tayo dito sa ating pong sa ating baga ng ika nga ng gas exchange na kung saan ay dito po nagaganap yung pag-i-in no, pag i-expel ng mga carbon dioxide when we exhale, and then when we inhale, pumapasok po ang oxygen sa ating katawan, no, which is very very vital sa ating survival. Okay. So, well, yun po. Sa araw na ito, ang ating pong talakayan naman po ay patungkol naman sa digestive system. Let's take a look at that. Okay. Sandali. Napunta ako sa endocrine. Sorry. Ayan po. Okay. Ayan. So, kung ang ating respiratory may kinalaman sa paghinga, ang digestive system naman ay may kinalaman sa pagkain na ating kinakain. Okay? So, ayun po, no? So, dito po natin makikita na ang ating digestive system ay siya pong responsable sa ika nga rito pag-breakdown ng pagkain na kinakain po natin, at ito ay natatransform into smaller components hanggang sa na-absorb ng ating pong katawan, yung mga nutrients na yan, and then sa pamamagitan ng circulatory system ay nadidistribute po sa buong katawan natin yung mga kinakailangang mga nutrients at mga minerals. Okay. So ano-ano yung mga bahagi po ng ating pong digestive system? Okay, so we have here, makikita po natin sa ating illustration. Of course, yung ating pong bibig, nandito po yan. It's the mouth and the tongue. And then we have the esophagus. No? Nakikita nyo ba yon sa ating illustration? Yung illustration na yan, nakikita nyo ba? Ayan. Ito po yung esophagus na yan. At yan po ay konektado sa ating pong tiyan. Ayun, this is the stomach. Okay? And of course, nandyan po, nakakonect po yung ating pong uh, small intestine, and then the large intestine, and down to the anus, no? So, ayun po. Ngayon, a while. So, yan ano yung dalawang bahagi ng digestive system. We have the first part, which is the alimentary canal, yung nabanggit natin kanina, or the digestive tract. Okay, yun yung nabanggit natin kanina, no? Yung ating bibig, yung esophagus, and then you have the stomach, ito yung tiyan na yun, and then we have the intestines, starting with the small intestine and the large intestine and the anus. Okay, ano naman yung accessory? Okay, yung accessory organs naman po natin, hindi po ng digestive system po natin, hindi po directly involved sa digestive process, ngunit mahalaga po sa proseso ng digestion. Okay? Ano po 'yan? Ito po yung ating liver, and then you have the pancreas here and the gallbladder. Ayan. Okay, so lahat ng ito ay nagsisecrete ng mga hormones na kinakailangan at tumutulong sa pag-process na or pag-digest ng mga pagkain na ating kinakain. Okay. Ayan. So, yan, ito po yung ano isa-isahin po natin, yung bibig ito ay yung cavity behind the lips, at mayroon pong dalawang uri po na nagaganap na digestion sa ating bibig. No, yung una po niyan ay yung mechanical. Ano po yung mechanical na digestion? Yan po yung pagnguya natin ng pagkain, no? That's the
through the use of our teeth, no, yung ating ngipin. Yan, inunguyan natin hanggang sa mapino na siya and then nilulunok ng ating natin sa ating bibig, ano? And then but we also have at the same time meron pong nangyayari pong chemical process, no? Sa pamamagitan po ng enzymes. Yung enzymes na yan, siya din po ay tumutulong sa pagtunaw ng mga pagkain. Okay? So dalawa po yan, lagi nating tandaan, mechanical and chemical process or chemical digestion. Okay? Now, once this food has na-process na po yan, no, na-tune na po yan, nanguya na po natin, diretso na po ngayon sa ating lalamunan. Okay? The pharynx. Yan, pababa na po yan at mula dyan, tutungo na po siya doon sa esophagus at yung esophagus naman po natin ay isa siyang tubo, mahabang tubo po yan at nakakonekta doon sa ating pong stomach, no, sa ating tiyan. Okay? And then mula doon, yan, tutungo na tayo ngayon, no? Mula doon sa esophagus, the stomach, isa siyang pouch, no? Pag sinabi nating pouch, para siyang sisidlan at actually doon po pumapasok yung mga pagkain na ating kinakain, no? Initially doon po siya na na ano na nakukontain. Okay. So habang nandiyan po sa ating stomach yung pagkain, patuloy din po yung tinatawag natin na pag-digest ng pagkain, no? Mayroon din po siyang mga enzymes at yun po yan tinutulungan po ng enzymes na yan yung pag-digest ng pagkain. And then once na ayan, tumatakbo kasi po yan, ano po, once na ano na po na maximize na po, nagawa na po yung pag-digest bundod sa stomach, antimano yung pagkain, yung solid food na kinain natin, diretso na po yan sa small intestine. Okay? At yung small intestine na yan dyan, patuloy pa rin po yung kanyang proseso, yung pagda-digest, yung ang tawag noon, pag-i-extract ng mga nutrients na kailangan nating katawan. At ang by the way, ang small intestine natin ay ang kahabaan po niyan mga 20 feet, no? Ganun po yung haba po niyan. Pero nakapulupot po yan sa ating tiyan. And then ang kanyang main components or main parts ng ating pong small intestine ay ang duodenum, ang jejunum at ang ileum. Okay? So yan, makikita natin din sa ating illustration, karugtong po ng ating tiyan, ng ating stomach is yung duodenum. And then ang sumunod naman po ang jejunum and then ang ileum. Ayan, yun yung mga tandaan po natin, no, na mga bahagi po ng ating pong small intestine. Now, well, ang ano at this point in time, almost sabi nga rito, kumpleto na yung digestion process, no? Kumpleto na halos, no? Wala nang mapipigang mga ika nga na mga sustansya na kailangan ng ating katawan. Subalit, patuloy pa rin 'yan hanggang sa yung pagkain, yung solid food na kinain na natin, no? Wala na masyadong sustansya, pero pag dumaan din po 'yan sa large intestine, dito naman po ang kahabaan po niyan ay mga limang feet, no? 5 feet. And then ang kanya namang components, ang kanya namang parts ay makikita po natin dito yung cecum, and you have the colon, okay, rectum, and the anal canal. Ito na yon, no? So para siyang ang tawag niyan, umakyat tapos nag-transverse and then bababa and then palabas na sa anus, no? Mostly pagka nandito na po sa anus, yung pagkain na kinain na po natin, ano na po yan? Yun na po yung stool. Okay? Pigang-piga na po yan. Kasi dito sa bahagi na po ng ating pong digestive system na large intestine, ang ginagawa naman po ng ating large intestine dito ay inaalis niya na po pati mga liquid, no? Ano mga liquid na nandiyan, kaya yung stool natin ay na po, yung pupo natin matigas na po yan. Okay? Ayan po. Now, let's talk about the accessory, no, yung ano po, yung kumbaga partner po ng ating digestive system, which are the following na nabanggit natin. We have the liver and the others, no. Ang liver is a large organ in the abdomen na ang kanyang gawain ay nasa pagpi-filter ng mga sabi dito ng dugo, no. Pinifilter po niya, kaya nga po pagka yung mga kababayan po natin na manginginom, diyan po dumadaan yung mga iniinom po natin ng mga alcohol at pinifilter ng ating liver.
Okay? Filter po yan. Kaya po, ano po siya po yung pinaka, ika nga sa mga factory, ito filtration plant, no? Pinifilter niya po lahat po ng mga mga bagay na pumapasok sa katawan natin na hindi naman po siya makakatulong doon sa cellular level po natin, no? So ang sabi po rito, all the blood leaving the stomach and the intestine passes through the liver. Dito po yan dumadaan. Ang sumunod naman, yeah, breaking down the blood, balances and creates the nutrients and also metabolizes drugs into forms that are easier to use. So, hindi lang po siya nag-filter. Ang ginagawa po ng ating liver, siya din po ay tumutulong din po na maano yung sabi nga rito yung term na ginamit is metabolize na ibig sabihin no maikilos po yung ating pong mga drugs na nainom, yung mga gamot na nainom po natin at para ito ay maging kagamit-gamit sa ating katawan. Okay? Ang sumunod naman, gallbladder. Okay. Ang gallbladder is a pear-shaped organ in the right side of the abdomen. So, banda rito po yan. Okay? Para siyang peras, no? Peras po siya. At ang kanya naman pong ginagawa ay ano siya, kino-contain yung lahat ng mga bile, yung apdo na ano na produce ng ating liver. Sa diyan po kino-contain niya po 'yan, no? Siya po yung gallbladder po natin, yung ika nga isa yung ah, humahawak po ng ano na 'yan, ng mga bile na 'yan na kailangan po sa yung enzymes na yan, kailangan po sa pagpaprocess ng pagkain sa ating katawan. Okay, the next one here is the pancreas. Okay, ang pancreas is an organ and both an organ and a gland at ang kanyang gawain po rito ay siya po ang nagpuproduce ng mga enzymes, no? Na yun again nakakatulong sa halos lahat ng ito, yung tatlong ito ay tumutulong doon sa processing po ng pagkain ng kinakain po natin, dinadigest chemically and then ayun po, no? Tumutulong din po siya magpapadala ng hormones doon sa ibang bahagi po ng ating katawan sa pamamagitan po ng ating dugo. Okay? So, ayan po si pancreas, no? This is the image of that pancreas, no? Ulitin po natin, si pancreas po ay nagpuproduce po siya ng enzymes na kinakailangan po natin sa proseso ng pag-digest ng pagkain. And then tumutulong din po siyang i-process, ipadala yung mga hormones na napuproduce ng ating ano later on sa ating pag-uusap ng endocrine system, yun yung pagkalat po niyan sa buong sistema ng ating katawan. Okay? So, ayun po. Yan, no? So, malino naman po, no? Napag-usapan na natin kanina, ulitin natin, ang ating digestive system ay nahati sa dalawang bahagi. We have the alimentary canal and also the accessory digestive organs. So, pag sinabi nating alimentary canal, nagsisimula po yan sa ating bibig na kung saan ay nagkakaroon po ng unang mechanical at chemical process ng pagnguya ng pagkain. And then it goes to the pharynx, okay? Yan, nilulunok na po natin yan hanggang sa itinutulak po yan sa ating esophagus, yung tubular pipe po na pababa sa ating stomach. And then yung stomach naman po natin, patuloy nagkakaroon po tayo ng digestion. But this time, more on the chemical yung digestion ng pagkain na kinakain po natin. And then, yung small intestine, ito naman po, patuloy pa rin po, no? Hindi lang siya nagtatapos doon sa ating tiyan, kundi pati sa intestine, pinoproseso pa rin po yung mga pagkain hanggang sa kalititang molecule na kanya ma-produce na kailangan ng ating katawan. And then, once na medyo, ano na po, no, na wala na pong mapipigang sustansya, edi dinidiretso na po yung pagkain natin doon sa large intestine. At this stage, ito naman po yung large intestine ay siya naman po ang pumipiga ng mga ano po na mga liquid na nakikitaan pa rin po doon sa ating ano sa large intestine hanggang sa lalabas na po diyan sa anus, no? So paglabas sa anus, yun na po yung ating pong ano, yun na po yung stool. Okay? And then like we said, meron po tayong tatlong ano accessory digestive organs, the liver, the gallbladder, and the pancreas. Ang ating pong liver ay nagtumutulong sa pag-detoxify ng ating pong katawan mula sa mga harmful na mga elemento. Okay, sinasala niya po 'yon, yung mga bagay na 'yon na kailangan po ng ano na hindi po kailangan ng ating katawan, no?
kailangan po niyan makontrol niya po yung pagpasok po ng mga alcohol, maging yung paggamit po ng mga drugs na yan, no, kinokontrol po ng ano po hanggang sa maaari po kinokontrol po niya yan. And then yung atin namang gallbladder, yan, ito po yung imbakan po ng apdo na kapdo na yung enzymes na yan kailangan po sa digestion process po natin. And then of course yung ating pancreas o dalapay na kung saan naman po ay ito rin po ay nagpuproduce ng mga enzymes at tumutulong din po siya sa pagpalaganap ng mga hormones na kinakailangan ng ating katawan. Okay, so yun po yung mga mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan patungkol po sa ating digestive system. Now, briefly po, I think wala naman po sa manual ito pero tiningnan lang po natin, no, yung mga pwedeng posibleng mga digestive disorders ay nagbigay po tayo ng kaunting halimbawa. No? Number one, yung tinatawag na acid reflux. Pag sinabi nating acid reflux, ano po nangyayari po niyan? Yung acido po sa ating katawan ay bumabalik po doon sa esophagus, no? Kaya nagkakaroon po ng nagkakaroon po ng constipation, okay? O yan, tumutulong po siya, nagko-cause po siya ng constipation. Another example is yung maituturing natin na common digestive disorder is yung constipation o yung pagtitibi, no? The inability to completely remove the bowels. Kasi alam naman po natin, no, sa araw-araw kinakailangan natatanggal po yung mga ano na yan, yung mga waste products na napuproduce ng ating pong tiyan, no, ng ating digestive system. The moment it stays long, nagkakaroon po siya ng parang poisoning. No? Sa kinakailangan natatanggal po yan. But there are times, hindi po siya nakapag-function na maayos at yan po, nagkakaroon po ng problema, no? Yung nagkakaroon po ng constipation. And then, ayan. So kung maalala po ninyo, ang constipation ay isa sa mga walo na mga mga maituturing po natin na mga conditions na mayroon po tayong pwedeng manipulation sa pamamagitan po ng ng masahe na nagkaroon po ng nagdudulot po siya ng tulong, no, doon sa bahagi po na 'yon. Okay? At in fact, kasama din po yan sa posibleng maging katanungan sa inyo na ating pong assessor during the oral and practical examination. Okay. So, ayan. Here also, I have included in this list, ano yung mga pwedeng gawin natin, no, para maging healthy yung ating digestive system, no? Kasi maselan po yung digestive system po natin, no? Hindi po pwede pong basta na lang tayo kumakain ng mga pagkain na hindi naman natin kailangan, lalo na mga mga junk foods, no? So here are some tips para ma-maintain natin ang ating digestive system ay maging healthy. Number one, kinakailangan po natin ng kumain ng balansyadong diet, no? Yung balanced diet po tama ba 'yun? Kumain ng balansyadong diet. Yeah. Yung pagkain po na kinakailangan masustansya po, no? Yung meron tayong tinatawag na food pyramid, di po ba? Yun po, i-observe po natin po yun, no? Hindi po pwede na like nung dati, parang uso nung araw, di ba? Talagang kain tayo ng kain ng rice. Hindi pala pwede po yun, no? Kasi kailangan balanseado po tayo. Kain tayo ng kain ng mga matatabang pagkain. Hindi rin pala pwede po yun, no? Kasi magkakaproblema yung ating katawan. And then pangalawa po, you have to chew our food properly or thoroughly, no? Pagka kumakain po tayo, kailangan nating nguyain yung pagkain, no? Yung ibang mga kababayan po natin pag kumakain, parang tubo yung kanilang bibig. Lamon ng lamon, dire-diretso. No? Hindi po pwede po yun. No? Kasi una sa lahat, kinakailangan macho na maigi para hindi maimpatso yung ating tiyan. No? Yung ating tiyan ay makapagproseso din po na maayos ng mga pagkain na kinakain na po natin. No? Kasi the moment na kapag solid pa yung food, pagdating sa stomach po natin, mahirapan po yung enzymes, mahirapan po yung chemical sa ating tiyan na i-process yung mga pagkain na yon. Okay? And then, of course, we have to stay hydrated. No? Pag sinabi nating hydrated, kailangan uminom tayo lagi ng sapat na dami ng tubig. No? You always have to make sure that we have plenty of water in our system. Hindi pa pwede po na nagfa-fasting po tayo ng tubig. Yung tubig po, kinakailangan po ng ating katawan. Okay? So include fiber in your diet. Iyon yung mga gulay, yung mga no, yung mga ano pa 'yan, basta mga fibrous na mga pagkain
lalo na yung mga green leafy vegetables, no? And then, yan, limit po natin yung pagkain po ng matatabang pagkain, no? Yung mga fatty foods, yung mga karne na mga matataba, no? Like yung pork, ayan, iwasan po natin or ilimit po natin. Okay? Maintain a healthy weight. Bantayan po natin yung ating timbang. And then, iwasan po natin yung overeating. We have to have regular exercise. Ika nga. And then, we have to be sensitive to our body. Kapag mayroon tayong nararamdamang hindi maganda, then we have to pay attention to this. Wag nating wag nating gawing ugali yung wag natin pansinin kung ay yung nararamdaman po natin sa ating katawan, no? Kasi these are signals na mayroong something is wrong with our system. At the same time, mahalaga po na i-manage po natin yung stress na na-encounter po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? And I think I would like to add something like yung fasting, no? I don't know if you've heard, kung narinig niyo po yung intermittent fasting, malaking tulong po 'yan, no? Bakit po? Kasi ayon sa mga pagsasaliksik ng mga dalubhasa, napansin po nila na kapag ang tao na po ay nagfa-fast, ibig sabihin po ay nilet go niya po yung pagkain po ng solid food at hinayaan niya po na yung sistema ng katawan niya ay mag-consume ng mga pagkain na nakastore sa ating katawan, naging mas healthy, no, yung katawan po ng mga tao na nag-intermittent fasting. No, so I don't know if you have tried that, no, pero ako nakita ko po malaking benefit po physically po yung fasting. Hindi lamang po siya spiritual, kasi malaking tulong din po yan sa spiritual na buhay, pero malaking tulong lalo higit din sa ating physical na pangangatawan. Okay, so if you haven't tried that, pwede nyo panuorin yung mga maraming YouTube videos about intermittent fasting, no, and you would learn a lot about that in some other materials. Okay, so yun po ang ating pong mahalagang dapat pakatandaan when it comes to the digestive system. Uli, as in summary, makikita po natin, ulitin po natin yung sabi po natin kanina na yung proseso po ng pagkain ng ating katawan ay napakahalaga at ito po ay nagaganap sa pamamagitan po ng na una sa lahat pag-chew, yung dalawang type of processes ng digestion sa ating katawan, sa ating bibig na nagsisimula. You have the mechanical digestion and we also have the chemical digestion. Okay? Mahalaga po na tulungan po natin yung ating pong digestive system na magkaroon po na maayos po ng pag-process ng pagkain na sa pamamagitan ng pagnguya ng pagkain na ating kinakain. Okay? At ang mga bahagi po, and by the way, yung ating pong digestive system ay yan, isang napaka-complex na sistema ng ating katawan na siya pong hindi lamang po siya nagbi-break ng food, kung hindi ini-extract niya po yung mga nutrients na kailangan po ng ating katawan at also siya din po ay tumutulong para ma-eliminate yung mga waste products ng ating pong digestive system, no? At ang mga organs na kabahagi po ng ating pong digestive system ay ang ating bibig, you have the esophagus, the stomach, the small and the large intestine, and the anus, no? And then yun yung alimentary canal ng digestive system po natin, at yung accessory naman po niya, you have the liver, the spleen, and the pancreas. Lahat po ng ito ay may kinalaman po sa pagsala po ah, ng mga harmful na mga elements sa ating katawan, at sila din po ay may kinalaman po sa pag-store at paggamit po ng mga enzymes na pinuproduce ng ating katawan, at sila din po ay nagbibigay po ng balanse po sa metabolismo ng ating katawan. Okay? So ayan po, at bilang massage therapist, kapag nagbigay tayo ng halimbawa kanina patungkol doon sa mga posibleng mga disorders sa ating digestive system, and one of which is the constipation. Okay, yung pagtitibi na yan. At tulad ng sinasabi natin, ang mahalaga po na ang mga pagkain kinakain natin na na-transform na into solid waste ng ating katawan, kailangan po siya matanggal. Ngunit may mga instances na hindi po siya na-eliminate, no? One of which is the stress na ating pinagdadaraanan sa araw-araw.
Kaya po mahalaga na we manage our stress, but if we couldn't, then kinakailangan po natin pagka tayo po ay nagmamasahe, then we have to apply the right massage manipulation upang sa gayon ay makatulong po tayo na ano po, maibsan po ang constipation na yan at magkaroon po ng elimination ng mga waste products sa ating pong katawan. Okay. So, yan lang po ang ating pong maging talakayin regarding po sa digestive system. At do you have any clarification so far? Do you have any questions? Ayan. Okay naman po ano, nasa manual po natin po ang lahat po natin na pinag-usapan. Okay. So, sumunod tayo ngayon, yan, sa isa sa mga mahalagang bahagi ng ating pong organ systems. Ayan, lapit na tayo matapos. Yan, tutungo tayo ngayon dito sa urinary system. I don't know if we still have time, no? I think kaya pa natin. First part ng ating pong discussion kasi dalawa po ito, urinary system tsaka ng endocrine system. Okay. Okay, nakikita nyo ba yung slide na to? Urinary system? Desiree? Okay, positive. Yeah. For a while. Okay, so tuloy tayo. We are now in our second to the last journey ng ating pong anatomy and physiology. Okay, so this time, ang ating pag-usapan naman po, urinary system. Okay, ano yung unang papasok sa isipan natin kapag na-encounter natin ang salitang urinary system? Ano sa tingin nyo? Ikaw, Des, sa tingin mo, pagka na-encounter mo yung urinary system, what is it that first comes into your mind? Sige, Des. Yung process ko ng yung pagwiwi ng tao. Pag ano po? Feeding, pag-wiwi or pag-siwi. Pagwiwi, no? Yung pag-ihi. Okay? Urine. Yan. Okay? Ang root Pag-linis word. ng feeding. Oo. Yan. Tulad na sinasabi natin kanina doon sa digestive system, di ba? Stool, kailangan ma-eliminate yon. Okay? Pero sa ating katawan naman po, nagpuproduce tayo ng mga waste na mga liquid na kailangan din siyang ma-eliminate. No? Thank you for that, Des, no, sa iyong sharing. Okay, so sige, tingnan natin po ano po yung mga iba't ibang bagay na ma-encounter natin sa urinary system. Ang ang urinary system is also known as the renal system. Okay? Ano po yung renal system? Ang urinary o the renal system ay bahagi ng katawan na tumutulong para matanggal yung mga waste products, no? Na yun hango mula doon sa hango mula doon sa dugo. Actually, yung waste products na yun, galing din po yan sa liver, at galing din po sa iba't ibang bagay nating katawan na kinakailangan siyang ma-eliminate sa pamamagitan ng pag-iihi. Okay? So yun po yung ano po niyan, yun po yung pinakabuod ng ating pong urinary system. Okay? And then the urinary system consists of the kidneys. Ayan. We have the kidneys. Dalawa po yan. Ureters. Okay? Yung ureter po, yung kanya pong tubular, ano po yan, component na kung saan dumadaloy po yung ating pong urine at meron din po tayong bladder and the urethra. Bladder po yung imbakan and then the urethra. Okay? So ulitin po natin katulad po na banggit ni Des kanina, number one, ang function po ng urinary system ay para po i-eliminate, no? Para po tanggalin yung mga waste products, ng mga liquid waste products. Okay? And then
tumutulong din po ang ating pong urinary system upang ma-regulate po ang dami po ng dugo or ng blood pressure, no, sa ating pong system, sa ating pong katawan. And then tumutulong din po siyang i-maintain yung electrolytes, no? Ito po yung mga uri ng chemical na kailangan nating katawan. Ganun din po ang mga minerals na kailangan po natin, no? Sa yan, lahat po ng minerals na kailangan ng katawan po natin. And then yun po, it helps maintain balance within our within our bodily system. Okay? So, yun po yung ating pakatandaan when it comes to the urinary system. Kasi even at the level ng urinary system, totoong-totoo po yung kasabihan na everything should be in balance, no? Hindi lang po sa buhay natin, maging sa ating pong sistema ng katawan, dapat lahat po yan balansyado po, no? Having not much of anything or less of anything, no? Yung ganon, dapat hindi po pwede na may kulang o hindi naman pwedeng sobra-sobra. Kaya po ang ating pong urinary system ay nasa ganong gawain po siya, no? Kinokontrol niya po na maging balansyado lahat ng mga chemicals or ng mga electrolytes na nasa ating katawan. And then of course, wala naman siyang when it comes to the urine, kinakailangan talaga yan ay ma-eliminate, no? It has to be removed from the system para manatiling malinis yung ating pangangatawan. Okay. So ano po yung mga organs ng urinary system? Ano po yung mga dapat nating tandaan when it comes to the urinary system? Okay, number one is the kidney. Okay, a kidney is one of the pair of organs in the abdomen. Dalawa po yan, no? Yan po yung hugis po, yung imahe po ng ating pong kidney. Okay? Ano pong ginagawa ng kidney? Ang kidney ay nagtatanggal ng mga waste products, ng mga likido, ng mga water na sa ating dugo. Okay? So ito yung ating pong mga itong veins po natin tsaka artery, no? Yung artery po natin is yung pula na yan, yung vein naman po yung blue. Okay. So tinatanggal niya po at inaalis nila po, no, sa pamamagitan ng ating kidney lahat po ng mga waste products. Lahat po ng mga excess water. Okay? And then tumutulong din po siyang balanse yung chemical na nasa ating katawan tulad halimbawa ng potassium, ng calcium, yung gano'n, no? So I don't know how it happens pero how it's being done, pero I think may kinalaman dito yung ating nervous system, 'di ba? Siya yung nagmo-monitor no? Tinitinan-tinan po niya 'yan. Kaya ito po yung kanya pong kapartner po rito ay yung ating pong kidney. Okay? And then nagpuproduce din po siya, no, ng mga hormones na tumutulong para makontrol yung blood pressure po natin, okay? And then of course, tumutulong din po ang ating pong kidney na stimulate yung bone marrow production, particularly ng red blood cells. Okay? So, yung ano naman po yung red blood cells? Yung red blood cells, 'di ba, sa ating pag-usap ng circulatory system ay ayan po ay napaka-crucial po sa ating survival, no, sa buhay po ng tao. Okay? And then ang sumunod naman ay ang ureter. So ito yung kidney natin and then you have here the ureter. Okay? The ureter is the tubular organ through which the urine passes through, no? Ito po 'yon, no? Ito po yung ureter na 'yan. Okay? Saan po 'yan? Galing po sa ating kidney o ano mang na-produce po niya na mga na-process po diyan na mga waste products ng ihinan na ihi sa katawan ay diyan po dumadaan, no? Dumadaan po 'yan diyan sa ureter. From the ureter, ayan, didiretso na siya sa ating pantog. This is the pantog, ayan. Okay? Muscular yung kanyang form, muscular yung kanyang parang storage bag na kung saan ay po yan, nag-expand po yan. Depende yan kung mayroon pong laman yung ating pong pantog, no, yung ating pong urinary bladder. Okay? So, it contracts whenever, pagka napupuno po siya, may movement po siya, depende po sa dami po no, na nasa ating, naihi na nasa ating urinary bladder. Okay? Okay, mula dito sa ating bladder, of course, yung final exit point, no? Yung final exit point ng ating ihi
At ito po yung urethra. Okay? Urethra is a tube that lets urine leave the bladder and the body. So dito po 'yan. Ito po yung sa babae, ito naman po ay yung sa lalaki, no? Ayan. Okay. So diyan po nagtatapos yung kwento ng ating ihi. Okay, diyan po siya lumalabas at 'yan po yung kanyang proseso. Okay? So, ayan po, ano? Ulitin po natin, no, yung mga dapat nating tandaan na kunti lang naman siya. Kunti lang naman siya pero mahalaga po 'to na dapat nating ma-internalize, okay? So ulitin po natin, ang urinary system natin po ay binubuo ng sumusunod. Okay? Una sa lahat, ayan, yung ating pong kidney, yan po yung primary player po dito. Ito po ay dalawang bahagi po ng kidney po yan na sumasala ng mga water, ng mga waste products. And then from the kidney, dadaan po ang ihi natin sa ureter. Ito po yung ureter. Tubo po yan pababa. No? Nasa kaliwat kanan din po yan, katulad din po ng ating kidney. And then you have the urinary bladder. Yung urinary bladder natin ay siya pong kumukontrol sa mga para imbakan po ng ihi, no? Diyan po tumatagal ng kaunti yung ihi na yan. Ngunit habang dumatating sa punto na mapupuno na po yan, kinakailangan na po siyang ano na, no? Iihi na, no? Ayan. And then, of course, ang panghuli ay ang ating pong urethra, no? Mula doon sa ating pantog, mula sa ating bahay po ng ihi, iihi po natin, ilalabas po natin sa pamamagitan po ng urethra. Okay? So, ayun po. Now, let's proceed into our discussion. Ito, actually, ito lang na binabanggit natin. Hindi naman kadalasan ito ay nasa manual, pero mahalaga po na mayroon po tayong kaunawaan on this. Ano po ang mga common disorders? No? Common disorders when it comes to the urinary system. Common of which is the UTI. Ayan. Okay? I think you're familiar with some people saying na kapag uminom ka daw ng soft drink, yung mga gano'n, no, mga kung ano-ano daw nagkakaroon po tayo ng UTI. I don't think mayroon pong valid may ano po solid basis po yung ganong assumptions, ano po? Maniniwala pa ako kapag kayo po ay lalo na sa kababaihan, di ba? Nag-CR po kayo, umupo kayo doon sa ball at yung ball na yun infected ng bacteria, pwede po yun, no? Pwede po tayo magka-UTI through that. Pero I don't think through the soft drink like drinking Coke, yung mga ganon, no? Anyway, so ayun po, UTI. Ayan. Okay, yun po yung karaniwan po na infection na medyo may bias ng kaunti, no? Kasi sa aking pag-aaral, karamihan lang po na nagkakaroon ng UTI ay kababaihan. Although there are some extreme cases ng mga lalaki ay kalalakihan na nagkakaroon din po ng UTI or ng urinary tract infection. And then one also is the second possible na common disorder sa urinary system ay ang incontinence. Okay? Ano po yung incontinence? Ito po yung instance na napapaihi ka ng hindi mo namamalayan. Ayan. How true is it? It's always true or most likely true to some of our senior citizens, no? Sa mga natin, sa ating mga nakakatanda. Okay? Yan, incontinence, ibig sabihin po noon, hindi mo namamalayan o hindi mo napipigilan, napapaihi ka lang ng gano'n. No? Kaya yung iba ay talaga nagsusuot ng mga adult diapers. Okay? So, ganun po yan. No? Kaya, yeah, may tanong po rito, how can massage help us pagka tayo ay mayroon pong incontinence, no? Mayroon po tayong urinary incontinence. Sabi po rito, pwedeng gamitan ng deep tissue massage or yung sinatawag din natin na MFS, MR, ayan. Pinahirapan pa, no? Myofascial release, no? At yung tina-target daw yung pelvic floor muscles. Okay, so I don't know how it's being done, no? Pero yun po, yun lang po yung narinig po natin. Mayroon pong paraan po. Pero
Ako sa tingin ko pagka ang isang tao ay tumatanda ng husto, no? Pagka umabot na po siya sa mga edad na mga 80 plus and above, medyo nandun na po yan, no? Bahagi na po ng ating pong pagtanda eh nanghihina po yung ating pong bahagi po ng ano no, yung ating pong tawag yung bladder na yan hindi na masyado natin nakokontrol kaya yun yung nangyayari po, nagkakaroon po ng ganong pagdaloy ng ihi. Okay? So ayun po, I think yun lang po yung mga pointers na kailangan nating tandaan when it comes to the urinary system. Do we have any clarification or question as regards to the urinary system? Kung wala naman, ay ito, meron pa pala tayong karugtong. Paano natin may maintain yung healthy na urinary system? Yan, may mga slides pa tayo on that, no? Sabi po rito, kailangan natin panatilihin yung tamang dami ng tubig sa ating katawan, no? We have to maintain proper hydration. Ayan, okay? So, and then kailangan natin uli bumabalik po yung healthy lifestyle, no? Healthy dietary habits, no? Pagkakaroon ng regular exercise, okay? And then proper hygiene practices. Ayan, okay? Ayun. So, I think yun lang naman po ang ano natin. Mahalaga na maunawaan natin at tandaan sa ating pong pag-aaral ng urinary system. Tandaan lang po natin yung mga functions na nabanggit po natin and then yung iba't ibang mga organs na kakibat po na bahagi po ng ating urinary system and which are the kidneys, the urethra and everything, no? Yun po yung ating mga pakatandaan. Okay. So I think at this time, we am about to discuss with you the last topic, the last but not the least topic in our study on the anatomy and physiology, which is the endocrine system. Pero mahaba-haba din po ito mga kasama, kaya we will not be able to tackle this today. Okay, so ayun lang po, no? Do you have any clarification so far? Meron ba tayong gusto pong ma-clarify doon po sa ating napag-usapan kanina. Like what I said, ano lang po to, pahapiyaw lang po, no? Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi po siya talaga ganun kalalim yung discussion po natin. Ang mahalaga lang po is maunawaan po natin yung mga basic structure and then yung kanyang pinaka-functions, no? And perhaps a little about paano natin i-control kung sakasakali may mga dysfunctions, no? May mga disorders na yan. Okay? Practical application, ayan, nandun naman nakita po natin sa continence, urinary continence. Yun nga, merong approach po sa masahe pero I don't know if the DOH will ask that, no, kasi wala naman talaga exactly sa manual natin yung patungkol doon sa pagmanis natin on that. Okay? Ayan, no? So nahuli yung sagot ni Angeline kanina, yung taninong natin sa kanya about urinary system. Sabi niya po rito about sa ihi po ng tao. Tama po yun. Okay? Okay. So, Virgin, hindi nyo pa rin ako naririnig. Huli na, no? Kasi kaninang alas 12:30 pa siya nagtatanong. Hindi niya daw tayo maririnig. I don't know. Naririnig nyo naman ako, di ba? Che? Naririnig nyo naman ako? Cherry? Okay naman yung audio. Okay. Yeah. Che, may tanong ka? You're raising your hand? Dali. Okay, Che, go ahead. Sir, dili madungog imong audio. Ganiha pa? Yes po. I Ay, don't know ba kung sa ako, ba dili siya, mahinay kayo imong tingog. what about this? Ano eh? Hinalang Japon? Yes po sir, hinay ra gyud siya. Okay. Si Sheena sabi niya madungog man sa mua, sir. Okay ra amo audio. Baka sa inyong ano po 'yan, sa inyo pong cellphone. Hindi siya madungog. Okay, paki-check nyo lang kasi ang iba naman like sila Albert, loud and clear man sir, sabi ni Albert. Si Sam naman sabi niya, clear po. Okay lang po. Okay. O si Angeline sabi niya na ngayon, okay lang din po.
Ako ang audio. Nag-okay naman yung kanina, hindi daw marinig. Anyway, so kung sa mga iba hindi na ano, kasi I think okay naman yung aking recording dito. Abangan nyo na lang po yung ating YouTube na upload, no? Kung malabo po sa inyo, paki-check nyo na lang po yung ating YouTube na upload. Okay? So, yun po. Yun lang po yung ano natin ha. Huwag kayo masyadong kakaba-kaba sa anatomy physiology tulad ng binabanggit natin. Hindi naman talaga sa ganun kalalim yung mga discussion. Mahalaga lang po, makukuha lang po natin, number one, yung functions. Dalawa lang po actually dapat nating tinanpalagian, no? Yung functions, I'm sorry, okay? Yung functions ng bawat organ systems at yung kanyang structure, no? Yung kanyang components, no? Ano yung mga bahagi po ng mga organ systems na yan. Yun lang yung ating pakatandaan. Okay? So, since it's almost time, maraming maraming salamat at abangan po ninyo by Monday. Monday, yeah. Today is Friday sa Monday. And then paalala po muli sa inyong mga requirements. There were some na dumating na kanina na mga documents. Yung iba po na hindi pa po nakapagpadala, please pakiusap po. Agahan nyo po yung pag-submit ng mga documents. And then muli paalala po sa ating po mga scholars, no? Kasi yung ating mga visually impaired, we have put them on a scholarship. Yung mga scholars natin na mga visually impaired, na mga blind, wala po tayong activity bukas. I cannot attend to you by tomorrow. Sunday morning po, kung available kayo, I can consider you. Magkakaroon tayo ng oral practical examination or evaluation na gagawin po natin dito sa AUSA Jensan. No? Ang address ko po is number 10 Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. Okay, just in case lang you would like to contact me, tawagan niyo po ako sa numerong 0917-506-0960. Ayan po, no? So I'm open whole day, not whole day, whole morning this coming Sunday para sa oral practical. To those also na mga cited, no? Yung mga cited na nandito sa malapit sa Jensen, pwede din po kayo para hindi na po kayo gagawa ng video. I can also meet you up here. Kaso lang you have to request for a schedule. Kasi alam nyo naman, marami din tayong mga ibang mga ginagawa. No? So you have to request for a schedule if you would like to come over and have your face-to-face na oral practical examination or compliance natin ng ating pong oral practical, yung requirement for the oral practical. Okay? But for the rest, lalo na yung mga nasa Manila, you have to really come out with your video and then make sure that you contain uh, yung stages, the three stages, pre-massage, massage proper, and post-massage, and then you have the five basic stroke manipulations. Okay? And I hope and I expect pagdating po, lalo-lalo na po, pagdating po sa DOH mismo, is kabisado nyo na lahat, no? Hindi po pwede po na aanga-anga po tayo pagdating po sa DOH, lalo na, eh, mahihirapan po kayo, no? Kaya, although the pattern during the last examination is parang bihira ang bumabagsak sa oral practical examination, but just the same, kapag napansin ng assessor na wala naman talaga kayong na internalize, eh, mahihirapan pa rin kayo. No? So, importante lang po, hindi naman kailangang ano nyo, yung 100% nakabisado nyo yung oral practical examination, pero ang mahalaga po is you have enough working knowledge para to make you go through with the whole process. Okay? So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Paalala din po sa mga yung nagma-monthly payment ng kanila pong tuition. Paalala po, malapit-lapit na po ang 15, on or before 15, you settle your payments except those who have paid in full. The rest na hindi po na who have not paid in full, you settle it to me, you send it to me sa aking GCash, and then except also for those scholars that we have, no, yung mga blind natin, yung mga sighted natin, you don't have to worry about your tuition. Okay? For the rest, please comply with your obligations. Maraming salamat and then see you Monday. Tuloy kayo sa pag-aaral. Baka, I'm not sure if I could be, kasi malapit na matatapos, no? So, you have to be ready for your second graded unit test. Okay? So, second graded unit test natin on anatomy and physiology. Tandaan po ninyo, kapag hindi nyo po naipasa yung ating po mga unit test, as my record will show,
hindi ko po kayo mare-recommend, no, sa DOH. You have to comply, you have to pass our tests. Okay? Dalawa na lang po natitira. We have the unit test on anatomy, and then you have also the graded unit test on microbiology and pathology, and also your final written examination. Okay, so yun po, kailangan po natin makomply po lahat para hindi naman kami kakaba-kaba pagdating sa DOH, no? Kasi ito yung benchmark namin eh. Dito naman malalaman kung talagang handa na kayo sa DOH at kampante na kami na i-release kayo para mag-exam sa DOH, no? Kaya seryosohin niyo po yung pag-aaral. Wag niyo pong baliwalain po yung inyong pag-aaral. Okay? Si Sheena, ang sabi niya, share yung video ko po. Di ko po magagawa. December na po. Okay. O kasi nasa bed rest si Sheena. Okay. We'll pray for Sheena. Sheena man sa ano, no? Kasi she's having physical challenges. So okay lang sa December, not December, November na po, no? Wala na po tayo yata ng December eh. Parang minove na DOS ng November yung second examination for the year. Okay? So maraming salamat at patuloy lang po sa pag-aaral. Yeah, hindi naman talaga tunay na mahirap. Basta importante lang nagbabasa, nag-aaral, nanonood ng ating mga videos, and then ini-internalize yung bawat lessons. And then, tulad ng hamon ko sa inyo, try to learn how to do analytical, you try to ask questions by yourself, no? Yung para masanay kayo sa analysis, no? Kasi yung nga po, analytical at saka situational, yung madalas na exam. Babala din po sa lahat, wag kayong mag-memorize ng test questions. Ulitin ko po, wag na wag kayong mag-memorize ng test questions kasi hindi po malabo po kayong papasa pag yan po ang tinitingnan nyo lagi. Ang test questions are only means for you to find out how far you have learned. Pero wag kayong mag-focus po dyan. Mag-focus po kayo sa pag-aaral ng mga concepts, ng mga ideas, ng mga functions, things like those. Kasi yun yung magagamit niyo sa examination. Okay? Sige po. Maraming salamat. God bless and see you Monday.